ng lamat yung unit team. And then, eventually, nabasag yung unit team. So, bakit ganon? Ba't ganon ang nangyari? Ang inaasahan natin magtutuloy-tuloy yung naumpisahang progreso nung nakaraang administrasyon despite us having this pandemic COVID 2 years na talagang naghirap ang buong mundo kasama na ang Pilipino at ang ating bayan. Pero hindi. Nakita natin na walang direction. And so Jimmy, JV, and I stood up and said, okay, if the party will really want some warriors that will continue the fight for development and reforms, we are ready. We know that our chances are not that good because we are not very popular personalities, either in the entertainment world or in the media, but we believe that given now the current state of our political campaigning, more particularly the presence of social media, not to downgrade the strength of the mainstream media, may pag-asa rin kami. Kasi wala kaming panggastos para sa political advertisements in television or radio, which are very, very expensive. And you know that very well na ang PDP Laban, despite its being the majority party for 6 years during the time of PRRD, wala po kayong narinig na issue na ang political party ng PDP Laban ay nanghingi o kumuha o nagpayaman para magkaroon ng pondo yung partido. Even in the midterm election of 2019, kalakasan ni PRRD noon, wala kayong marinig ng PDP Laban Party ay nagsolicit ng pondo sa mga negosyante para may panusto sa mga kandidato ng PDP Laban. Also in 2022. Kaya, we know for a fact na talagang kami sa PDP, we are going to campaign hard. And we are not expecting that we are going to have that money to pay for our political advertisements in television or radio. Maybe we can afford to have our advertisements in the social media, which we are obliged also to report that to the COMELEC. Hanggang doon lang siguro yung kaya namin. We cannot even afford probably to have posters plastered all over the nation. Hindi namin kakayanin siguro yan. But we do believe that with your indulgence, with your help, the mainstream media, the social media, the bloggers, the influencers, we would be able to deliver the right message to our people that we can do something to help this nation and our countrymen. Yun lamang po, maraming salamat. Baka may comment si Attorney Jimmy Bondoc, sir. Good morning. Good afternoon. Yung question ni MJ is twofold, no? First is, how's the campaign? I think inakamusta mo lang kami kung okay pa ba kami, wala kaming pera. Parang yun, di ba? And second, the recent pronouncements of the Vice President. Am I correct? The campaign, I think the three of us are all similarly situated. No? We are running, alam mo, it's not because we don't have access to money. I really want to debunk that. Of course we have access to money. Everyone has access to money. I think we are running on a campaign of principle. And I think that's very evident. No? Nabanggit na po ni Attorney Lambino, who is also my idol, kasi sa law school, Lambino versus Comelec, landmark case yan. Batang-bata pa ako noon, binabasa ko na yung Lambino versus, joke lang. But Attorney Lambino has fought many battles in the legal world, no? Pero binanggit na po niya yung 5 principles ng PDP. Meron din kasing 5 traits na magkaiba yon. And the third and fourth are most poignant, no? Which is, first, active nonviolence. No, that's the third one sa 5 traits. And then fourth, ang PDP po ay against dictatorship. And I wish
for that to sink in because dictatorship takes on many forms, no? It evolves according to the times. Noong araw, ang dictatorship talagang lantaran, harapan, but it has evolved, I think. Sabi nga sa El Filibusterismo, di ba, walang mang-aalipin kung walang paaalipin. So, nagbabago yung mga tao kung paano sila magpapaalipin. At nagbabago din yung mga mang-aalipin. And I'm saying this with, I don't want to, to create a raucous or whatever. But I think we are all running on that platform, no? On a platform of principle and to enforce a PDP trait, which is we are against dictatorship. And dictatorship at its core, that grows from corruption, at kami din ay talagang actively against corruption. Kaya po kami, ang haba ng sagot ko no, sa how is your campaign. Kasi nga, it all affects that. No? We cannot take money from illicit sources. Now, regarding the pronouncements of Sara, well, I don't think there's much to talk about. Everybody knows kung ano naman ang nangyayari. But how that affects our campaign, I think in a good way, because the lines have finally been drawn. No? Clearly. Kasi sa totoo lang po, napakahirap gumalaw kapag there are vague statements from our principals or thought leaders. Pero yan, malinaw naman po that the lines have been drawn. And we're not here to fight for families, for the Duterte name. We're here to fight for Duterte principles, which have been proven to work in the past administration. So we're here to fight for the best. Well, I'd like to speak for myself. I'm here to fight for the best of the Duterte principles. So, I think in a nutshell, yun po ang nangyayari sa aming campaign. Mayong hapon sa tanan, Attorney J.V. Hinlo, the only candidate of PDP Laban at ng mga kaalyado ni PRRD na galing Visayas. Kahit sa grupo ni Presidente Marcos, ako lang po yung nag-iisa, no, na galing Visayas. So, isa yan sa rason na pinagbigyan ng PDP Laban at ni dating Presidente Duterte na magkaroon ng boses ang inyong mga kapatid sa Visayas. Nung siya'y hinikayat nating tumakbo bilang presidente, tumulong po ang Visayas na magkaroon ng First Mindanaoan President. At nangyari yon dahil sa buong Pilipinas, dahil sa volunteers, nagkaroon tayo ng President Duterte. Hindi siya nanalo dahil sa mga politiko, pero dahil sa mga ordinaryong tao. Sa tanong na ano yung komento nakin sa mga nangyari nung kagabi, no? Yung nung isang gabi, yung kay VP Sara, at hanggang ngayon, ako'y nalulungkot dahil nag-umpisa ang administrasyong Marcos na partner ng pamilya Duterte. In fact, ang PDP walang presidente. Pero ngayon, ito yung nangyari sa ating bansa. Yung kaguluhan ng presidente at ng vice president makakaapekto po sa ating ekonomiya, sa ating mga buhay, sa stability ng ating bansa. Sana magkaroon ng resolusyon ito sa madaling panahon. Kasi pag lalong itong tumagal, yung magsasuffer ay bayan. Tayong mga Pilipino, may pagkakataon tayong marinig ang ating boses. Yung mapayapang paraan ay sa 2025 election.
Kung gusto nyong bagong mga mukha na magbibigay ng pag-asa sa ating politika, huwag niyong kalimutan si Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Raul Lambino, at ako rin po, Attorney J.V. Hinlo. Mga kasamahan namin sa PDP, si Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, at si Philip Salvador. Ako'y nagbabakasakali na magising ang karamihan ng mga Pilipino at gamitin ng konsensya at hindi yung politika na galing sa ayuda. Sana po, tignan ninyo ang mga kandidato base sa kanilang mga programa. Hindi dahil sila'y kaibigan ninyo, kabarkada ninyo, godfather ninyo, nagbibigay sa inyo ng pera, pero dahil sa may plataforma at may pupuntahan ang ating bayan. Yung katulad ko, katulad ni Atty. Lambino at ni Jimmy Bondoc, bago kami sa larangan ng national election. Kahit magaling kami kesa sa mga trapo na mga politiko, hindi pa kilala ng mga Pilipino na may Atty. Bondoc, Atty. Lambino, at Atty. Hinlo. Yung aming ginagawa ngayon, sa panahong ngayon, ay information drive. Ipaalam lang na merong 3 abogado ang PDP Laban na kasali sa senatorial race. At siyang magbibigay ng bagong lakas sa aming partido para maging kampyon ng tao. Base sa aming mga programang sinusulong, gaya sa akin, na labanan ng korupsyon, sa pag-review ng Data Privacy Act at Bank Secrecy Law as applied to public officials, yung permanenteng solusyon sa kahirapan sa pamaraan ng industrialization at state-managed farming, at sa pagreforma sa edukasyon na magkaroon tayo ng national identity, sa pag-introduce ng subject na Philippine Patriotism and Ethics Studies from grade 1 to college. Ang ipaglalaban ko at bakit ako sumali sa Senate race ay dahil sa pagmamahal sa ating bayan. Nakikita ko na kung walang Atty. Lambino, walang Atty. Bondoc, at walang Atty. Hinlo, baka mahirap ang future ng ating bayan. Pag-aralan nyo kami at yung mga dinadala naming kausa, advokasya at programa, hindi namin po kayo ipapahiya. Salamat po. Personal. Yung po bang pronouncement niya yun dala lamang ng bugsyo ng damdamin, galit? Kasi sabi niya, no joke, no joke. Kayo po, ano pong reaction niyo doon, attorney? Well, maintindihan natin, no? Tao lang si VP Inday Sara. No? Marunong magalit, maging emotional, at masapi niya yung kanyang damdamin. Doon mo makikita ang isang tunay na nagmamahal sa bayan at nagmamahal sa kanyang mga tao. Kasi loyalty begets loyalty, sabi nga. Hindi pwedeng ang loyalty ay laging nanggagaling sa baba at walang loyalty na nanggagaling sa taas. Karamihan ng mga politiko, ang tingin nila sa mga tao sa baba, empleyado nila, hindi sila mga kaalyado, hindi nila binibigyan ng kaukulang loyalty. Ang tingin nila ay political alalay. Pero nakita mo yung pagkatao,
character ni BP Inday sa pagmamahal niya sa kanyang mga empleyado. Sa Davao, nung vice mayor siya, naging mayor, tapos ngayon naging vice president siya. Walang makakapagsabi na hindi mahal ni Inday ang kanyang mga empleyado o kanyang mga tao. Yung pinakita ni Inday kay Attorney Lopez, no? Yan ay loyalty of the superior over her people. Ganyan dapat ang leader. Ang leader ay may loyalty rin sa kanyang mga nasasakupan. Hindi pwede yung presidente o vice-presidente ay wala siyang loyalty o pagmamahal sa kanyang tao. Yun ang kulang sa karamihan ng mga political leaders dito sa ating bansa. Kaya saludo ako sa kanyang naging reaksyon. Pinakita niya at pinadama niya, pinarinig niya sa sambayan ng Pilipino na hindi ko kayo pababayaan dahil tama yung ginagawa ninyo. Kung kayo ay naagrabyado, kasama niyo ako kahit man saan tayo makarating. No? And she has really shown to the whole world. Ngayon, pinag-uusapan sa buong mundo yung nangyayari sa Pilipinas. No? At marami ang sumasaludo, lalo-lalo na mga kababayan nating mga overseas workers ngayon. Ang basa ka sa social media na talagang 99.9999% ang sumusuporta kay BP Inday sa kanyang mga pronouncement, lalong-lalo na sa mga overseas Filipino workers. So, ako, I am in full agreement with the actuations of VP Inday Sara, no? Na kailangang ilabas niya yung kanyang sama ng loob, hindi lamang sa pagmaltrato sa kanyang tao, ang kanyang chief of staff, kung hindi yung nangyayari ngayon sitwasyon sa buong Pilipinas. No? Wala akong nakikitang violation legally doon sa kanyang mga pronouncements. No? Yung mga nagsasabi na kailangan siya ay ma-impeach, mga ganun. Well, let them file the impeachment if really they have the cheese, so to speak. Sagutin ni Inday yan at magaling naman siyang abogado, di ba? Pero politically, I think the more than 32 million people that voted for her in the last elections would now come and rise up in order to continue supporting her in this battle. Yeah. Nanggaling po ako kahapon sa veterans ng Memorial Hospital. Bumisita lang po ako kay Attorney Lopez tsaka kay Vice President Sara. At sa sandaling nag-usap kami, yung mata po talaga ni Ma'am, hindi mo naman masyo-showbiz yun. No? Yung pagod at yung hapong-hapo at talagang kulang sa tulog. I don't think anyone will push themselves to that brink, no? Kung hindi totoo ang yung sinasabi ninyong pagkakabuwag. The question is if there is hope of a reunion. Personally, I don't see it, no? Pero yung I would like to relate lang to your question, no? Dahil sa sobrang pagod po ni VP, marahil doon talaga nag-uugat yung ibang mga sinasabi niya. And again, also, I express concurrence sa sinabi ni Attorney Lambino na wala namang illegal, no, doon sa kanyang mga sinabi. Pero ang palagay ko lang po, no, kailangan natin pumili. Depende yan sa panlasa ng nanonood, no? Ano bang gusto natin? Yung a leader who expresses everything or a leader who expresses nothing? What I think we have in VP Sara is someone who's just expressing everything. Kasi po,
wala naman siyang, she is stripped of her other powers, no? I think everyone acknowledges that, no? Mula budget hanggang sa media, hindi naman laging kino-cover ang mga statements niya unless she expresses something as seemingly outrageous as this one. Wala naman nagko-cover sa kanya. Ako po, nagtanong sa pamilya ko. And in that echo chamber, wala silang alam na may nagaganap na ganito. No? Sa atin, maalingaw-ngaw. So, in order to get the ears of the Filipino people, she has to express everything and for her own safety. On the other hand, we have leaders who express nothing. And as a matter of fact, may mga pumapasa-pasa pa kuminsan ng mga batas at mga budget na hindi lang unexpressed but I think are concealed. So mamili na lang po tayo kung gusto natin ng leader who expresses everything or a leader who expresses nothing. But she is definitely very tired. Kailangan siguro niya makapagpahinga ng konti. But I think at the essence, she means what she says to address her question that wala na siguro yung unity. And our hope now really is the 2025 elections to elect better leaders para hindi po mabuwag yung ibang mga sanga ng gobyerno. Good afternoon po, Deng Pangilinan, President po ng Central Luzon Media Association dito sa Region 3 at publisher po ng IORBIT News Online. Tatanungin ko lamang po si Doc Edwin kung ano po yung purpose ditong seminar ng mga taga-PDP laban. Good afternoon po, Dr. Edwin Monares po. Well, ito po ay pagpapalakas ng partido. Alam mo naman po natin na in a political election, ang number one po na nandiyan ng mga players ay mga kandidato. At mga kandidato po ito ay dapat po nasa partido. Pagkat ang partido po ang siyang bihikulo para maagaw ang kapangyarihan at ang mga nasa loob ng partido ay magawa po nila ang ideolohiya na sa tingin nila makakabuti po para sa taong bayan at sa buong bansa. So andito po tayo para foremost ay i-empower natin ating mga kandidato sapagkat wala pong mangyayari sa pangarap natin bilang partido kung hindi po ang ating mga kandidato ay talagang marubdob ang kanilang magiging damdamin at malawak na kaisipan para po sila ay manalo. Sapagkat wala pong tatakbo na hindi ang nasa isip ang manalo. So ito po ang ating ginagawa ngayon. Ini-empower po natin ang ating mga kandidato sa PDP laban upang sa kanilang paglaban, hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para isulong ang prinsipyo at agenda ng partido na sa tingin natin ay nakita na natin noong nakaraang 6 na taon sa panunungkulan ng ating leader sa PDP, si President Duterte. At siguro ang isang problema ngayon ay nakikita ko ay ang paglapastangan mismo sa ating mga institusyon na kung saan ang dati ang pulis po ay ginamit ayon sa kanyang mandato para labanan ang mga droga, para labanan ang mga sangkot dito upang sila po ay mamuhay ng mapayapa, maayos at masagana. Pero ngayon po, kikita natin parang wini-weaponize natin ang ating institusyon ng pulis, hindi para ipagtanggol ang taong bayan, kundi ipagtanggol ang mga nasa kapangyarihan. Ito po ang isang bagay na dapat po makita ng mga tao. At ito po ang mga bagay na dapat malaman ng bawat kandidato. Sapagkat bagamat manalo ka o matalo ka, Pilipino pa rin po tayo. At dapat tinutugunan natin, pinoprotektahan natin, isinusulong natin ang mga institusyon na magpapabuti sa mga Pilipino ngayon at sa hinaharap pa, hindi lamang sa mga nakaupo. Nakakatakot po na kapag ang institusyon ng ating Estado ay gagamitin para protektahan ang kapangyarihan na sa Constitution po hanggang 6 na taon ka lang. Ang dapat po tingnan natin, ano ba yung dapat na magiging matibay na papakinabangan ng mga Pilipino. Isa po ito sa ginagawa natin. Kailangan po manalo ang ating mga kandidato sa PDP. Kung naniniwala po tayo na ang partido na ito ang pag-asa ng bayan, na kung saan ay pakita na po for 6 years ng ating mahal na Pangulong Duterte. At follow-up lang po,
nandito na rin po yung kandidato namin dito sa Tarlac, sa Bamban. Baka pwede rin pong magbigay ng ilang pananalita regarding po dun sa problema ni dating Mayor Bamban Alice Guo. Kumusta na po yung Bamban ngayon? At ano po naman po ang inaasahan ng ating mga kababayan dito sa ating bayan, sa Bamban? Good afternoon po. No? Sa Banban po, nakita ko lang kailangan po ng bagong leader. Kaya po yung mga tao natin, yung mga katutubo, hindi naman po dapat ako magpapile. Kaya lang panay ang kausap nila sa akin na sitwasyon, wala daw pong pagpipilian do sa mga tumatakbo at pare-pareho lang. At kahit tumaya daw sila, hindi sila tatama. So mas gugustuhin daw po nilang tumaya sa galing ng PDP. Kasi ang pinaglalaban po natin, yung prinsipyo po. At nakita naman po natin sa nakaraan kung ano po nagawa ni President Duterte. Di ba? Nalinis po, nakakalakad tayo, kahit yung mga anak natin ginagabi, walang problema. Yung issue po sa Banban, yun, Pogo. Pogo ang laging nababanggit. Laging nililink kay President Duterte. So, kaya po tayo tumakbo, manindigan po tayo, yun ang aayusin natin. Lahat ng problemang pilit nilang ikinokonek sa mga Duterte. Sa lahat, kahit mga senator po, naririnig ko rin. Kahit kay Senator Bongo, kinokonek din po lahat. So tayo po, basta laban natin sa Banban, yung prinsipyo, mag-stick tayo sa prinsipyo ng PDP. Hindi tayo maliligaw. Yun lang po. Yeah. Paulo Santos po from CLTV 36 News. Kay Attorney Lambino. Ito hong nagiging takbo ho ng investigasyon sa Kongreso. Yung pong postura ng pagdinig at alam naman ho natin sa paghalukay ho ng iba't iba hong mga kontrobersiya, binabanggit ho nila in aid of legislation. Ano? Paano ho ninyo napag-uusapan ito? At total, kayo ho'y sympathizer ng mga Duterte. Ano ho yung advice ho ninyo kay VP Sara? Salamat, Polo. No? Matagal ako naging legislative staff officer sa Congress. No? Magmula 1987, nagtrabaho ako dyan sa House of Representatives. Naging chief of staff ako dyan. Naging consultant ako ng halos lahat ng mga naging speakers dyan hanggang kay Speaker Sonny Belmonte. At naging chief of staff din ako sa Senate ni Senator Loren Legarda noong 1998 hanggang 2000. Pagdating sa trabaho sa Senado at saka sa Kongreso, alam ko yung mga dapat gawin, alam ko yung rules of procedure dyan sa House at saka sa Senate. Narinig na rin natin yung mga opinion ng mga iba't iba patungkol dyan sa investigation in aid of legislation, etc., etc. So, unahin natin yung Quadcom. Ano ba yung legislative agenda nila dyan? Kung talagang meron nga ba silang iniisip na panukalang batas na naisampa na for consideration or magkakaroon pa lang sila ng panukalang batas patungkol sa illegal drugs. Kung yun ang kanilang punto, no? Yung illegal drugs. Ang tingin ko kasi, talagang malala yung problema ng illegal drugs. Lalong-lalo na ngayon. No? Kausapin nyo yung mga chief of police sa iba't ibang bansa. Sabihin nila yung totoo na talagang laganap na naman ang droga. Pero sa leadership ng PNP, ewan ko kung ano yung lumalabas na statistics kung gaano kalala yung problema sa droga at saka yung mga index crime brought about by illegal drugs. No? Meron akong panukala dyan noon pa na yung PDEA, which is supposed to be the lead agency of government, pagdating doon sa enforcement of laws related to illegal drugs, ay hindi dapat under the office of the President. No? Kinopya na rin lang natin yung American system na Drug Enforcement Agency. Ang DEA sa Amerika is under the Department of Justice, hindi under the office of the President. Ang NBI at saka ang CIDG or PNP, they have also their own
units combating drugs, support enforcement agency lamang po dapat yung mga yan. Anything that is related to illegal drugs campaign, dapat lagi ang nangunguna dyan ay PDEA. Bakit ilagay yan sa Department of Justice at hindi sa Office of the President? Wala kasing prosecutorial power ang Office of the President. No? Kailangan mo ilagay yan sa Department of Justice kasi nandoon yung ating mga magagaling na prosecutors eh. No? Yung prosecuting arm. Pag hindi natin ginawa yan, hindi mo masasampan kaagad ng kaso itong mga illegal drugs users o itong mga pushers o itong mga malalaking mga drug lord, etc. Ngayon, kung hindi gagawin ng PDEA yung trabaho niya, andyan ngayon yung NBI to find out bakit hindi ginagawa ng PDEA yung trabaho. Pwede nilang sampahan. Like the FBI in the United States, iniimbestigahan nila yung mga anomalya ng mga drug enforcement agencies. Kaya maganda yung campaign ng Amerika pagdating sa illegal drugs. I think that is supposed to be one piece of legislation kung yun ang talagang tutumbukin ng Quadcom na magpasa sila ng batas tungkol sa illegal drugs. Pero alam naman natin the way the hearings are being conducted, it's not even in aid of prosecution. It is in aid of persecution. Na, ibig sabihin yun, ipapahiya mo lang yung mga tao, mga resource person. Saan ka ba nakakita ng tatanungin ka, tapos sumagot ka, you just answer yes or no, yes or no. Remember, yung inquiry is not just like a cross-examination in court sa litigation or direct examination. Pero mo ba naman may isang nagtanong kay PRRD tungkol sa isang affidavit na ginawa ng isang resource person na nauna. If I was not mistaken, ito yung affidavit ni Rowena Garma ba yun? Colonel daw. Then tatanungin mo si PRRD tungkol sa affidavit ng isang tao. What is that? In court, you cannot even confront somebody else of a statement made by another person. Kaming mga abogado na sanay sa litigation, if we are going to ask you a question in cross-examination, it is based on your testimony, whether that is in writing or your oral testimony. That is the essence of cross-examination. And in cross-examination, that is where the court allows the answer of yes or no. No? Pero doon, ginagawa nila sa Quadcom, talaga namang hindi dapat na ganun ang nakikita ng taong bayan. At ngayon, ang taong bayan, kahit na hindi na abogado, nakita nila, ganyan bala. Hindi tama yan. Marami na nagsasabi niyan, ordinaryong mamayin, hindi lang kaming mga abogado ang nagsasabi na hindi yan ang tamang procedure ng legislative inquiry. Kaming mga abogado, pinag-aralan namin yung mga decisions ng mga Supreme Court, anong mga limitation magmula doon sa Bengson versus Senate Blue Ribbon Committee, etc., etc. Series of Supreme Court decisions tungkol sa legislative investigation. And all these pronouncements of the Supreme Court in these landmark cases were blatantly violated by the honorable members of Congress in this particular type of investigation being conducted both in the Senate and in the House of Representatives. Yun po. Alam mo, hindi conspiracy na ang tawag dyan No? Kasi yung conspirators, nakatago pa yung conspirators Yung mga iba di ba? No? Lahat na ito ay principle by direct participation. Yeah, okay. If you win po, to those who are running, especially those senatorial candidates, if you win, how do you envision your tenure under the Marcos administration? Ganyan po, sir. Sino mo na yung Visayan block.
Joanne Manabat po for Raptor. Yeah, expectedly, no. Let's say the three of us will win. We will be proud to lead the voice of the opposition as minority. Hindi kami magtatago sa majority. Kahit matalo kami sa botohan, maririnig ng sambayanang Pilipino ang pakikibaka namin at pakikilaban. At saka, ba't kami magtatago? At we will be proud to represent Luzon, Visayas, Mindanao sa pagbabago na tunay. We have to speak up once we see may pagkakamali. Pag-aralan namin yung liquidation by certification. Yung sinasabi ng iba, yung sa Quadcom, inaatake nila ang Office of the Vice President because they wanted to audit, no, all the expenses of the Office of the Vice President, pati yung confidential fund. But let me remind the Filipino people, yung pinakamalaking confidential fund at pondo ay hawak ng Office of the President. Bakit ang tahimik ng Quadcom sa Office of the President? Bakit ang tahimik ng Quadcom sa DILG, sa Defense Department, sa Department of Agriculture, sa DSWD? Ito lang, bilyon-bilyon ang pera ng DSWD. Galing ako Bacolod, Negros, no? Pag pumupunta ako ng Maynila, makikita ko dyan sa Manila, no? Ang daming street children. Ang daming taong nakatira sa kalye. Ba't hindi yan imbestigahan ng mga congressman natin? Nasaan na napunta ang perang bilyon-bilyon ng gobyerno? Bakit sa dati pang mga administrasyon hanggang ngayon, hindi na susolve ang street children problem at yung street dwellers problem? Mahiya naman kayo. Ito pang isang nakakasakit. Magandang mga daan, roads, binabakbak, sinisira ng DPWH. Quadcom, imbestigahan yung DPWH. Pera ng bayan, hindi yung sinsilyo ng budget ng Office of the Vice President. Kung gusto natin linisin ang gobyerno, start from the top Office of the President to the East Departments, o salin nyo na yung Office of the Vice President. Let everybody open their accounting para malinis natin ang gobyerno. At yung isa nga sinabi ko kanina, I want the review and possible amendment of the Data Privacy Act and Bank Secrecy Law ng public officials. Kung wala kayong tinatago, anong kinakatakutan ninyo? Yun po. Kung magmamalinis kayo, una niyong buksan ang inyong pondo. Congress, Senate. Salamat po. Confidential fund, ano? At least I have a little knowledge about this. Because, as you know, I was one of the lead counsels of former President Gloria Macapagal Arroyo. When she was also similarly politically prosecuted or persecuted. At ang kanilang sinampang kaso has something to do with confidential funds of the President. No? Sinampan siya ng plunder. Kaya siya na-detain. Kaya ako gumaling na golfer. Dahil dinitain siya sa veterans. So, every day, pinapasyalan ko si President Arroyo. Alam niya yan. Every day. Morning, doon ako mag-breakfast. Tapos, after mag-breakfast kaming dalawa, usap, maglalaro na ako ng golf. Nawalan na rin ako ng ibang kliyente noon nung ako naging lawyer ni President Arroyo. And, anong sinabi ng korte? She was acquitted of all cases filed against the former president, more particularly on the confidential fund, kung saan siya talagang kinulong for plunder. Sinama pa nila yung chairman ng Commission on Audit sa kaso si Chairman Villar from Pangasinan. Kinulong din siya dahil dyan sa pag-issue ng certification. Confidential nga confidential fund. You don't need to account that
every cent or every peso of how you spend because it's confidential. At nagbibigay lang ng certification yung chairman of Commission on Audit that these funds were properly accounted for. Hindi mo pwedeng buksan yan. Na yun ang gustong palabasin ngayon nitong mga congressmen, more particularly those saying they belong to this Makabayan group. Alam naman natin na yung grupo na yan, they have been very supportive, sympathetic to the armed group of the CPP or the NPA, which is internationally, they have been declared terrorist organization, not just the Philippine government that declared this group as terrorist organization. Internationally, the United States, the Europeans have declared that this NPA is a terrorist organization. Pero bakit? Bakit hindi ito ang tinitignan ngayon ng Kongreso? Tinitignan nila yung confidential fund ng Office of the Vice President. As Attorney Hinlo has said, ang laki-laki ng confidential fund ng Office of the President. And it is entitled to have very big confidential fund. Hindi lamang yung pondo na nanggagaling sa GAA ang pwedeng pagkuhanan ng confidential fund ng Presidente. There are other sources of funds that can be used by the President and can be categorized as confidential fund. As Attorney Bondok said, PAGCOR or PCSO. Yan. Pwede nilang gamitin yun as confidential fund. Kaya sabi ko, hindi mapoprosecute o kung meron mang sasampang kaso kay VP Sara on this issue of the use of confidential fund of something like about 150 million ba? Or what? No? Dismiss yan sa kaso. Sigurado yan. Sigurado yan. At kung hindi man ako manalo sa Senado, magbo-volunteer ako as one lawyers of BP Sara kung masampan siya. At least meron akong track record na masasabi. May dinipensa akong similarly situated on the issue of confidential fund. Alam ko kung paano atakihin kung sakali mang meron may isang pangkaso against the Vice President on the issue of confidential fund. Thank you very much. Just a quick response. Very quickly lang kasi gusto ko lang i-highlight yung sinabi nila Attorney Hinlo. Obviously, kami po ay forced good, no? Siguradong opposition kami. However, ako po, to your question, ako sakaling kami ay manalo, ako, ikararangal ko po na magpunta dun sa mga non-adversarial or less adversarial aspects of lawmaking. Kasi po, ang natutunan ko po sa gobyerno talaga, napakadami nating mga existing laws na konting ayos na lang makakaganda na sa atin talaga. Mga charter ng mga ahensya, Anti-Hospital Detention Act, mga konting tweak lang na wala namang kukontra ay maaayos na natin. Lahat po kasi they are focused on the controversial aspects, no, of being a senator, which is fine. Which is fine kasi marami talaga mga of transcendental or importance dyan, no. Nakakalimutan po natin to clean house. There are many laws, ayusin lang natin ng konti, giginhawa immediately ang buhay ng mga, kunyari, pasyente, yung mga nakukulong dahil wala silang pambayad. You just tweak RA 9439, konti lang, isang word. I'll share that with you in a better time, no. So, we can take part in less adversarial lawmaking. Okay. Maybe we can also address questions for our other candidates, local candidates, our mayor from Morong Bataan and Pasay, Councilor, and also sa congressman natin from Ifugao. Anyone who wish to ask them question? Sir, once upon a time, PDP laban siya, nasa puder siya, nasa numero. Ano naman nag-udyok ho sa inyo na ito pa rin ang partido political ho ninyo? At lalo na ngayon, kung ito ay numero unong kritiko ng administrasyong ito. Mapagpalang tanghali po, no? Tiger Michael Gabriel po. Kumbaga, national po ito. Ako po yung nasa pinakamababa na tumatakbo o aspiring city councilor. Nais lang po natin ipagpatuloy ang mga principles po ng PDP na nakita po ng mamamayan
kung gaano po ang pamamalakad ng dating Pangulo, President Rodrigo Roa Duterte, na naging maganda po. And actually po, nung matapos po siya, parang nagpiesta na po muli sa lansangan. Kitang-kita naman po natin yan. Wala pong maitatago dito po sa atin sa Pilipinas. Napakarami po ng CCTV rito. Number 1 yung Marites at yung Marisol. Pati na rin po yung mga iba pa po dyan. Pero alam naman po natin, kami po ay nananawagan dito po sa ating sa mga mamamayan. Ako po ay from grassroots. Nakikita po natin, nakakasama po natin ng iba't ibang klase ng mamamayan natin. At nananawagan po tayo, nakita po natin ang kaibahan nung nakaraan at yun ngayon. Sana po ay suportahan niyo po. Kumbaga, meron po tayong gumbursa, meron din po tayong 3 magigiting na abogado na nangangailangan din po ng suporta. Ang kinakailangan po natin ay siyempre yung pong marurunong sa batas. Dahil marami nga po tayong batas ngayon dito sa Pilipinas na sinabi nga ng ating magiting na aspiring senator na kailangan konting ayos pa at matutupad na rin po yung kaayusan sa atin. Salamat po. Well, good afternoon. Magandang hapon po. Boyd Ngipol po from the province of Ifugao. Kami po yung isang third-class province in the Cordilleras. Well, tama po yun, sir. Ako po ay bago, but we are running not to become an opposition. Ako po ay tumatakbo dahil po sa prinsipyo. Kaya ang unang-unang tinatanong po nila sa amin as a hindrance, tinatanong kagad, bakit ka tumatakbo? May pera ka ba? So, kami po yung tumatakbo na may pera naman, pangumpanya, pero walang pang-ayuda. Naniniwala po kami na good governance, hindi po para sa ayuda yan. Well, tinarget ko po na sa Congress because in the legislative, hindi po ako masaya sa ginagawa ng HUADCOM ngayon. Sabi po ni Attorney Lambino, they are already on the line of in aid of persecution or either in the thin line of in aid of prosecution. So nawawala po yung essence ng legislative sa lower house. We shared the sentiments ng mga kandidato natin sa Senate and hopefully we will become partners in the legislative para po sa tamang pagbabago. Hindi po sa tingin ko po as a lawyer myself, kasama ko po itong mga sa IBP, what is happening to Attorney Lopez. Hindi po ano yan. Imagine you will just be ililipat ka sa correctional institution when you are still wala pang conviction, wala pang kaso na na-file eh. So if that is now the political weather in the House of Representatives, then hopefully our people will wake up for a real leadership in the legislative. Yan po ang aming linalabanan. Miski po ang tinatahak namin na daan mukhang mahirap. Sabi nga nila noon, PDP. Pero ngayon po, PDP na lumalaban. Yan lang po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Lea Calmerin, tumatakbo pong mayor sa bayan ng Morong, Bataan. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa PDP Laban dahil inampun po kami, especially with Miss Vivian Teles. Si Miss Vivian po pala, naging artista ko po sa Star Cinema. Doon po kami nagkakilala. Sa totoo lang po, this is my first time na tumakbo po
bilang isang kandidatong mayor sa bayan namin. First time ko pong pumasok sa politics. Wala po akong idea about politics. Kaya po ako nandito ngayon dahil ang mga taong bayan po, ang naglukluk po sa akin, sila po ang nagsabi na tumakbo ako dahil yung papalitan, kung mapapalitan pa, 27 years na po silang nakaupo. At totoo lang po, walang nangyayari sa aming bayan. Kaya po ang mga tao gusto po nila ng pagbabago. Sa akin po, sabi ko po sa kanila, wala akong pera, they're ordinaryong tao lang ako, nagtatrabaho pa ako sa film industry. Sabi ko kung pwede, kung ipapasok nila ako sa politics, baka pwedeng tulungan nila ako. Sa awa po ng Diyos, lahat po sila tulong-tulong mangampanya sa akin. Gusto ko po kasing, mga tao doon, magkaroon sila ng isang livelihood program. Kasi every time po na bumibagyo, wala na pong trabaho ang mga tao doon, puro marites na po nangyayari. Puro chismisan na po. Wala po silang makain, umaasa po sila sa ayuda. Pati po hospital, napakahirap po ng aming bayan. Hospital po, wala kami pong hospital, clinic lang po. Ang clinic po namin is napakaluma. Ang doctors po ang nandoon, matanda na po. So every time na may sakit po at emergency, tumatakbo pa po kami ng Olonga po, tumatakbo pa kami ng Balanga. Umaasa po ako, ang PDP Laban po ang tutulong sa amin sa bayan ng Morong. Ay, yun lang po. Salamat po.